Hello po mga Lods at welcome back po sa channel. So dito po sa harapan mga Lods, pagkikita nyo po ang Zamdon na gamit natin. Ito ang dati kong gamit na naka 1 kilowatt Zamdon power inverter. Tapos sa kabila, yan po ang charge controller naka Zamdon sa 800 watts ko na gamit. Tapos ang gamit ko na breaker is ito po naka MCB lang. Tapos ibaba natin para makita nyo ang battery na ginamit natin ay yan po, yung bagong battery natin na 280 AH. Tapos naka 12 volts pa rin ang gamit natin. So ngayon po, ang gagawin natin, papalitan na natin ito. Yung bago natin na Johnson 8 kilowatt with 4,000 continuous load na gamit. I-cover ko muna para makita nyo. So ito na po mga Lods, ang bagong setup natin na nag-upgrade tayo sa 8 kilowatt na source power with actual power na 4,000 watts. Kaya kung makikita niyo po dito sa wire natin sa taas, may kalakihan na po ang gamit natin na wire kasi naka 12 volt setup lang tayo. So ang design natin, pakita ko muna sa iyo yung diagram para may basihan po ang mga kalods natin. So ito po, yung sa last video na pinakita ko, ito yung diagram na ito po talaga ang ginaya ko talaga mga lods. Galing sa 8 kilowatt na Johnson patungo sa circuit breaker, terminal block, tapos dito sa battery sa baba. So pakita ko muna sa baba yung battery natin mga lods. Ayan po ang battery na naka 280 AH na sa 12 volts pa rin ang gamit natin. Ito po sa diagram, makikita nyo po, Johnson natin na 8 kilowatt. Tapos, nakatap po siya sa circuit breaker. Ang gamit ko na circuit breaker ay naka MCCB na naka reversible type na breaker. Tapos, non-polarized. Kaya, tapos, itong red color, yung red na makikita nyo mga lods, yan po ay sa positive. Dito sa left side. Sa right side, yung black. Tapos, ang wire na ginamit natin, ito po, makikita nyo, naka 70 mm squared. Katumba sa 20 AWG. Ang gamit dyan is welding cable. Aabot sa 355 ampere ang capacity sa wire. Mataas siya compare doon sa house wiring na AWG na gamit. Tapos, dito po mga lods, pakita po, dito po sa kabila, ito po ang charge controller natin. Lahat po ng connection ko dito sa mga charge controller na gamit ko, nakatapping po sila sa terminal block. Ito po ang terminal block, makita nyo yung pula, positive, at saka yung itim. So lahat po ng output sa charge controller, dito po nakalagay lahat ang mga connection sa output sa charge controller kasi ito po ang daanan sa pagkakarga sa baba sa battery. So yan, makita nyo mga lods. So para mas makita nyo, ilalapit pa natin para kung ilan ba ang gamit natin. So dito po, mas maganda kasi klaro-klaro po ang indicator dito sa Johnson. So makita mo, nasa 13.5 ang voltage sa battery. Tapos ang gamit natin is 500 plus 590 watts. Ang voltage sa Johnson is 232, naka 60 Hz. Pati po ang heat dito sa temperature, makikita natin. Kapag umabot po sa 45 ito, kusa pong blue blower sa taas. Ang blower, papasok po, ilalabas siya dito sa ilalim at saka dito sa kiliran, may butas po dyan. Yan, makita nyo mga lods. So, tapos ang breaker, pakita ko, naka MCCB ang gamit. So, kung titingnan nyo kung gaano po kalaki ang wire, yon ang malaking disadvantage kapag gumamit ka ng 12 volts tapos gumamit ka ng malaking setup. So, katulad dito, makita naman dito, actual power, kaya niya ang 4,000. Tapos peak power, 8,000 watts. Itong 8,000, yun po ang surge power. Tapos dito sa kabila, ito naman po ang Zamdon ko. 800 watts po ang gamit yan. Apat na naka-series na 200 watts. Tapos ito ang sinasabi kong terminal block, dalawa. So dito po, nakatapping ang lahat ng output sa charge controller, sa Zamdon, at pati ang LJ natin na 600 at saka yung 400. Dito yan, nakatap sa terminal block. Ang terminal block, umabot rin sa 250 ampere para hindi ito iinit itong dalawa. Tapos, ibababa natin yung wire. Yan, makita nyo mga loads. Yan po ang terminal sa battery natin. Diyan sa kabila, gel type yan. Ibang linya po, gamit ko dyan mga loads. So, dito tayo. Pakita ko sa inyo na
ang gamit natin is nasa 600 watts ang gamit. Tapos ang battery 13.5. Pero dito po sa LBD module natin, nasa 13.3 po ang natitira. Tapos dito naman sa 6-in-1 indicator, 576. Pero dito po sa kanya, 492 ang watts na nga nagagamit. So dito po mga lods, pakita ko sa inyo na ito po ang mga piso unit ko dito sa bahay. So gagawin natin, kung dati 5 lang ang kaya, ngayon po, kaya patakboy natin to. Subukan din patakboy. 1, 2, 3, 4, 5. At saka mayroon din dito sa kabila, mga lods. So subukan natin, may gumagamit, solar yung gamit dyan. So ngayon, ipa-start natin, mga lods. Susubukan natin. Ang gamit dito, medyo bumaba kasi wala nang naglaro sa computer. 470 po 500 watts. So ngayon, susubukan natin, mga lods. Paanda rin itong computer sa baba. So pakita ko muna, paanda rin natin. So, start tayo. Saka dito sa kabila, start din natin. Yan. Tapos, puhulugan natin ang dito mga lods. So, hulugan ko muna. Yan. At saka dito sa kabila, hulugan din natin kasi pisunit. So, dalawang computer na gamit natin ngayon, mga lods. So, titingnan natin ilan ang wattage. Nasa 500 to 600 watts na ang gamit. Yan. So, dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin ito. At saka ito. At saka ito. Bigyan na natin. So, pakita ko muna ang computer natin. 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 po, mga lods. Solar po, gamit natin. Tingnan natin. Umabot na sa 969 watts ang gamit. Ang battery, 13.2. So, dito sa kabila, mga lods, meron pang walang umaandar na computer. Ipa-start pa natin. Start natin yung control. Dito yung control. So, 1, 2, 3, 4. 4 dito. Dito sa kabila, 5. So, lahat po, 9 pieces. Ilan ang watts na ginamit natin? 1,177 watts na po gamit natin. Tapos, ang battery, 13.2. So, medyo mataas lang dyan ang battery. 13.2. Dito naman sa LBD natin, 13.1. So, yan, makita naman, naka 1,135. So, ito pa mga load. May nadagdag pa. Pakita ko mo sa inyo. Kasi mayroon pa akong maliit dito na sari-sari store. Pakita ko muna. Oh, yan. Tapos, ito po, bonus po ito. Kasali po ito sa solar na gamit ko. So, ayan po ang control sa taas. Oh. Naka-ITS po ang control dyan. So, labas tayo. So, all in all, mga lods, ayan po ang total. Naka 1,000. Kayang-kaya pa. Tapos, mas maganda. Kukunan natin ito ng krameter. So, pakita ko muna yung krameter ko, mga lods. So, ang krameter, mga lods, ito yung hindi ko inasahan. So, sabi ko, imposible naman na ganun kalaki ang wire na idadaan dito. Pero ngayon, nagkatotoo po yung hinala ko na baka may malaki pang wire na hindi makapasok dito. So, ito mga lods, pakita ko sa inyo. Ayan mga lods. Hindi po mapasok sa krameter. Kaya yun ang malaking disadvantage dito sa krameter ko ngayon. Hindi ako makapagkuha ng total current ampere dito dahil hindi siya maipasok dito sa krameter. So sa ngayon po mga lods, dito tayo sa gaano ba kalamig ang temperature. Sa temperature muna tayo. So ayan. Temperature tayo. Subukan natin ang body sa temperature, mga lods. Tapos sa breaker. So, ang breaker, tingnan mo, nasa 32 Celsius. Ang wire naman, tingnan natin ang wire, 35. Sa kabila, 34, 35. Dito naman sa Johnson tayo. Subukan natin.
Sa Johnson, tingnan natin sa Johnson, 34, 33, yan. So, malamig po mga lods. Ang gamit na natin, medyo bumaba, nasa 900, 1,000 lang ang nagamit natin. So, pakita ko ulit ang computer na gamit natin para makita nyo naman mga lods. Yan, lahat po ito mga lods, solar po gamit ko. O yan o, 4 dito naman sa kabila, 5. Solar po, all in all, ang total ay nasa 985 watts to 1,000 ang gamit. Ang battery na gamit natin is nasa 13.1. So, pakita ko naman sa inyo po ang mga diskarte ko. Gumagamit po ako ng ito tinatawag na coulometer, wattmeter. Coulometer po ito na wattmeter. Indicator ko po ito para makita ko ang harvest sa solar. Pakita ko sa inyo. Ito po ang harvest ko sa solar. Naka 64 ampere. Ang kayang gamitin is 857 watts ang kayang gamitin. Pero lumagpas po ako dito ngayon. Nasa 900 o 1,000 ang gamit. Kasi okay lang. Kasi mataas naman ang karga natin dito sa battery. Kayang-kaya po mga lods. So makita nyo dito, naka 13.1 pa ang battery natin. So matagal pa yan malubat kasi 12.5 po ang nakalagay na low voltage disconnect. Pakita ko sa inyo. O 12.5 ang voltage disconnect. Ang reconnect naman niya 0.7 plus 12.5. So 13.2. Yun ang setting ko mga lods. So ayan, medyo tumakbo na tayo dito ng mga 15 minutes. Okay mga lods. Kasi meron naman tayong solar panel na gamit. Ang gamit lang natin ngayon is 1,000. So, kung tutusin, kayang-kaya pa tayong magdagdag dito mga lods. Kasi nga, mataas po, confident tayo. Nasa 8,000 watts ang peak power. Nasa 4,000 watts naman ang actual power. Pero yung sabi ko talaga, hanggang 2,000 lang kung tutusin kung gagamit ako dito. Mas maganda yung sobra kasi mahirap pong isagad. Ang mga ganitong klase po na low frequency o high frequency na inverter, hindi po safety isagad mo sa gamit. Dapat kalahati para safe at matagal masira. Tapos hindi tayo binigo ni Johnson mga lods. Kasi gumamit ako nung unang Johnson na 3 kilowatt. Matipid po sa battery si Johnson. Nakita ko si Johnson, grabe po mga lods. Hindi po madaling malubat ang battery nyo kapag gumamit po kayo nito. Kasi nga, naka high frequency. Ang nasa loob halos nasa MOSFET o mga electronics ang gamit. Kumpara kasi doon sa low frequency sa Zamdon. Nakaasa po sa toroidal po doon sa loob. Kaya siguro mas malaki na power na battery ang kailangan niya. So habang nagsasalita po ako dito mga lods, makita nyo naman naka 13.2 ang battery. Nasa 1,000 watts pa rin ang gamit. So ayan, makita nyo, hindi rin na magbago ang battery sa LBD 13.1. So habang malakas po ang sikat ng araw, tuloy-tuloy po ang solar na gamit natin. So ayan po mga lods, makikita naman, ang harvest ko sa solar panel is 822 watts. Tapos ang karga sa battery natin, 64 ampere. Tapos sa kabila, ito naman ang gamit ko dito, ang LG 600 at 400. Lahat po dito yan, papasok yan dito patungo. At magkakarga po dito sa battery natin. So sa battery, kukuha natin ng temperature dito sa mga lods. Ang battery ay terminal. So 31. Sa kabila, 31 Celsius pa rin. So sa taas tayo, dito tayo 34. Sa kabila 36, 35. Ito, tingnan natin, isa-isahin natin para sure tayo sa wire. 36, 34, 35. Ang breaker, tingnan natin sa terminal 35, 33. Hanggang sa taas 34, 34. Tapos, tingnan nyo kung gaano ka heat and temperature na gamit. Grabe mga lods, nasa 44 Celsius. Nako, grabe. Ang lamig nyo. Ito, hindi pa tumatakbo ang blower yan sa taas. Kasi 45 po ang blower na iikot dito mga lods. Pagdating niya sa 45, iikot yung dalawang blower, papalabas sa lalim ang hangin.
Tapos, pag dating naman niya sa 40, saka siya mag-stop ang blower. Ito, nasa mga almost 15 minutes na ang gamit natin. 44 pa rin ang temperature. Kaya malamig na malamig. Kaya nga, meron tayong temperature para makita yung mga loads. 34, 34. Kahit doon sa wire, 36, 34. Ang body dito, 34. 34. Ang breaker, tingnan nyo ang breaker mga loads. 32. Napakalamig sa breaker mga loads. Gamit ang 1,000 na gamit dyan o. 1,000 ang gamit. O yan, magkita. So, wala, hindi pa rin na siya nagbago mga loads. Ganun pa rin. 13.1 ang battery natin. So, siguro, may subukan tayong idagdag. Pero, tumaas naman tayo ng kunti. Kasi nga, bababa lang. Nasa 1,100 pa gamit natin. So, try natin ng iba. Dito mga lods, wala akong naisip na idagdag. Pakita ko muna sa inyo. Ito, rice cooker. Idagdag natin, isaksak natin sa solar. Ang total po dito ngayon, nasa 1,063 watts ang gamit. Nakita, yan, 1,000. So, idagdag natin, total, nasa 13.2 pa ang voltahe. So, yun ang naisip ko na dagdagan natin ng ito. Ang rice cooker na 600 watts po ito mga lods. So, ang 600, isaksak natin dito sa outlet, sa solar ko, dito mga lods. Yan. To, ayan, umilaw. O, yan. Nag-red. Ang total ngayon na gamit natin ay 1,600 watts na ang gamit natin. So, tingnan natin sa kabila dito sa 61 digital meter natin. Pumapalo tayo sa 1,500 na gamit, mga lods. Tapos, ang AC, 8.7 ampere. AC po ito. Yan. So, ang voltahe sa LBD module, 12.9. Oh. Kaya, tapos dito sa kabila, so nagkapareho na sila. 12.9 na po ang voltahe. Tapos, ang gamit, 1,600 watts ang gamit na natin, mga lods. So, tingnan nyo, naka 44 Celsius pa rin ang temperature dito sa Johnson. So, kung temperature heating tayo, try natin ulit. Oh, temperature heating tayo ulit, mga lods. So, 34. 34. Dito tayo sa wiring. Sa taas, sa malaki. Yan ay 35, 34, 35. Breaker. 32. O yan, 32. Malamig pa rin ang breaker mga lods. Walang pagbabago. O. Dito tayo sa wire. Baba. 35. So ito, nakakatulong po para malaman natin kung may maluwag dito sa wire. Kasi pag maluwag, tataas po ang temperatura sa wire, sa terminal. Sa kabila, ganun, 35 pareho. Saka itong sa terminal lang natin, ganun, 35. So maganda yung setup natin, walang uminit. 34. Tapos pababa tayo. 33. 34. Pababa tayo, patungo sa battery. Tingnan natin sa battery. Sa battery, 31. Napakalamig mga loads. 31 sa kabila. O, 32. Sa body, sa battery, 31 Celsius. O, malamig lang mga loads. 31. So, balik tayo sa taas. Ang gamit natin, 1,882 watts ang gamit. 12.9 po ang battery. So, tingnan natin sa LBD module. LBD module, pareho. 12.9. Tapos, computer. Balik ulit tayo sa computer. Mga lodi. Yan. 5. Tapos, sa kabila, 4. Lahat po dito, mga lods, solar panel ang gamit natin. Naka-solar power tayo. Kaya, dito pa lang. Tapos, balik tayo sa harvest, sa solar. Kasi nga, medyo maulap na ba dito sa amin ngayon po, mga lods. Ang charge sa battery natin ay 61 ampere, 62. Ang harvest, 816 o 20. Yan, makita. So kung tutusin, lagpas na tayo, umabot tayo sa 1.5. So ang nangyari dito mga lod, may pondo ang battery natin. Kaya nga hindi siya madaling malupat. Ito, baka magtaka yung bakit napakalaki dito ba po yung wire mo. So, ito po ang malaking disadvantage kapag nag-heavy sit up ka sa 12 volts.
at papalo ka sa 2,000 pataas na gamit, nako, ito talaga ang mangyari. Kaya kung kung gagamit ka ng wattage na 1.5 na pataas, kailangan mo talagang mag 24 volts. Kasi kalahati po ang mawawala kung mag 24 volts sit up po kayo sa gamit. Kung gagamit po kayo ng mataas na sit up sa solar power. Mas lalong liliit pa po ang wire kung mag 48 volts po kayo nagamit sa power inverter at saka dito po sa baba sa battery. Yan ang malaking disadvantage dito. Kung mag 12 volts ka sa heavy sit up mo, ito po ang mangyayari. Kailangan mong gumamit ng malaking wire kasi kung maliit na wire, madali po yun masunog mga lods. Tapos, tingnan mo dito mga lods. Okay, stable tayo. Nasa 12.9 ang gamit. 1,600 watts. Kung tutusin, kaya ba natin itong dagdagan mga lods? Kung tutusin, kasi nga, paano naman, kaya naman sa 4,000 watts talaga ang gamit. So, sabi ko nga, hindi rin ako pwedeng lumagpas pa sa mataas na gamit kasi 200 ampere lang ang rated na ginamit ko. Katumbas po ito sa katumbas po yan po sa battery na gamit natin sa current discharge. Nasa 200 ang BMS. So, yun ang palagay na nakita ko. So, kung sakaling maglagpas sa 200, sabay itong dalawa magunahan. Ito ang mag-trip o kaya yung battery natin ang bumigay. So far, so good. 1.6, ito lang yata ang pinaka-maximum na nagamit ko pa dito. Kung tutuusin, siguro wala namang gumamit dito sa loob namin sa bahay. Walang gumamit dito sa TV. Pero yung refrigerator, kasali pa yun. Nakuha pa natin yun sa solar dito sa gamit natin mga lods. So, tingnan natin. 12.9. Sa kabila, sa LBD module, pareho po sila. 12.9. So, hiramin natin ang breaker. Malamig pa rin ang breaker natin mga lods. Yung wire, para sure, malamig. Tingnan nyo, hiniharap natin, malamig pa rin. Yung wire dito. So, ang wire, bigyan ko kayo ng idea. Kaya po, ang stable wire na sinabi sa, nag-search po ako sa AI at saka sa GPT. Kaya ang 240 to 250 ampere. Kapag ganito na klase na wire. Ang 200 na ampere kayang umabot sa 2,500 watts na gamit. Mga lods. So, okay po. Malamig po ang gamit natin. So far, so good. Nasa 1,664 pa ang watts. 12.9 pa ang battery. Kung tutusin, pwede pa tayong magdagdag. So sa mga kalods natin, kung may hindi pa po akong nasabi o dito po sa new setup natin sa 8 kW na Johnson, paki-comment po sa baba kung may hindi po ako nasabi dito sa pag-install natin dito sa bagong setup natin sa 8 kW Johnson Power Inverter. Hanggang sa muli mga lods at maraming salamat po sa panonood.